batok sa principalities kahit tasan panggamhanan aning kalibutan. Wa ta nakig-away batok sa atong gobyerno. Apan nakig-away ta batok sa yawa. Mao gid na ato ang pinaka number one enemy. Siya ang gitawag nato nga number one, gitawag man sa public enemy nato ang yawa. O di gid na nato ilimod pag adto natong simbahan karon nga buntag nagplano mo manig simbahan, ang yawa nakig-away na ninyo, gibabagan na mo aron di mo makasimba. O ang tinod karon nga adlaw nagyo di makasimba, ano man gibabagan sa yawa. Mismo si Paul, unsa ingon ni Paul, gusto ko muanha ka ninyo but Satan hindered us. Pabagan yung ka sa yawa, karong buntag na magibabag, di ba? Padulong ba ka dinhi sa simbahan? Pagligo nimo, uy shampoo. Di na lang kung simba, uy shampoo. Shampoo pa lang ganito, babag na, di ba? Mag-away na, asa man shampoo din eh. Ang yawa, mangita ng pamagi. Lunes, paingon Sabado, ay shampoo. Pagka-Domingo, ay shampoo. Bright ka ng yawa. Shampoo ray gamiton. Di ka makatog simbahan, ginagmay ra kayong butang. Di ba? So, ang atong kaaway, makigbisog gid na kanunay. Di gid siya gusto nga mosimba ka og tinuod gid na. Ingon ba dinhi sa atong giawit? Someday the battle will be over, victory will come. Amen. Human ani nga gubat niining kalibutanan nakig-away ta sa yawa, maangkon nato ang kadaugan. I wonder if I'll share a full reward awaiting some. Ambot lang ga inig human sa gubat kung nabatay reward. Naba kay reward? Karagay makatubag ani. Ingon ba sa atong giawit, I wonder if I'll share a full reward awaiting some. Nabatay ganti, madawat, maangkon, inikabot nato sa langit. Will I have battle scars? Lah, kuyaw kayo ni nga kana bitawng unsa ni? Eloquence word gigamit ba? Will I have battle scars to show in heaven when we meet? Inikabot nato dito sa langit, makakita ba, makaingon ba ka nga, grabe akong pakig-away dito sa kalibutan. No? Mo niya akong mga scars, mga piklat, mga pali. Kaya grabing pakigbisog na ako sa yawa. Diba sa mga sundalo? Sa kwait, grabing gira dito, away mo dito. Pre, mo niya akong igo, pre. Oh. Tanawa, pre. Tapsingan ko. So na sila yung mga battle scars. Pero nikabot na to sa langit. Makaingon mapunta nga, Brad, dito po ko sa kalibutan, mo ni akong skaro, nakig-away ko sa yawa. Na, bata na? Will I have battle scars to show in heaven and when we meet? How many crowns and trophies will I cast at Jesus' feet? Pilagha ka korona, pilagha ka trophy, ang akong itsa sa tiilan ni Jesus. Kisa sa inyo naka-appeal og any kind of dula. Basketball, volleyball, fun run, marathon. Di ba ang makadaog na ay trophy? Kisa nakawat diri trophy? Wala? Oy, si Jan, unsa nga trophy Jan? Sa Oh, intramurals. Unsa man to nga dula? Oh, naliman ka na sila trophy. Ang ilahang team na ito'y trophy, intramurals, first place. Na trophy ang team, di ba? Dako kayong trophy, first place. Diri sa kalibutan, na pag-abot sa langit, naapod. Amen? Naapod to'y reward. Pero naga tayo ikahatag kang Jesus as a reward ng atong madawat. Ato ning hisgutan karon nga buntag, we'll be talking about reward. I'm a soldier in the army and the call to battle loudly rings. Nagabagting gyapon. Tara, gubat na. I'm a soldier in the army of the King of Kings. Sundalo ko. Kakinsa tang sundalo? Sundalo ta sa hari sa mga hari. Amen? Si Ginoong Hesukristo. Kaniya kita nahimong sundalo. Now, karon nga buntag, atong hisgutan karon nga buntag, atong ablihan na atong Biblia.
Ang atong lesson karon nga buntag maghisgota about rewards. Now, what is rewards? Unsa Bisaya sa reward? Anybody? Binisaya sa pulo nga reward. Lalom gini ba? Kung English, marag makasabot pero Bisaya, di na ta kasabot, mag-in-English na ta. Award, reward, Bisaya ba? Sa Bisaya pa, ganti. Di ba, kung apel kag lumba, oy, ganti ni mo. Trophy. Manay reward, na kay ganti. Na kay reward, na kay ganti. Sa pinakasimple, premyo. Di ba, na premyo? Sayo na yung kaya na sabton. But don't you know, nga inig-abot na to sa langit na ay premyo dito? O gusto na ko nga makabalot ani nga mga premyo. Kay dili nato madawat ni nga premyo kung di ta kabaluon sa ni. Di ba? Kinsay gusto i-announce na. Kinsay gusto mapilog fun run ay mga tarpaulin. Fun run, first prize, 42K. Marathon, nakakita ko dito sa price gas. 42K, ang iyahang price 120,000. Ang registration, 1,500. Kinsay gusto mapil? Ayaw, huna-huna ang registration. Huna-huna lang nimo ang premyo, 120,000. Liman ka na? 120,000, 42K. Ang uban, maghuna-huna man gud nga, kung mapil, kung makadaog ha ako, kung mo na yung huna-huna, ay nalag-apil. Kay, abi ni mo ikaw rin maayo, pero din naghanag maayo. Pero kung maghuna-huna ka, muapil ko, kay mudaog ko. Nakatisting, gibitaw ko apil ko fun run. Kaya kini itong huna-huna, huna-huna to, dako kayo Sa una, akong trabaho, kay kan mo ko, howler ko, og kanang bitaw sa basakan, sinako ba, humay. Pagpuyo na ako pagatpat, na kapos barangay fun run. Apil-apil po ko, kay kani fun run. Sayon na kayo na, oy, 5K. Apil 5K raman di ay. Akong huna-huna, sayon ra, pag-apil na ko karon, pag starting na, first round, ihangak naman ko. Unya, 5 laps. Isa pa lang. Hangak naman. Huna-huna na ko, kaya ra ni. Kaya ra lagi ni. Ay, kaduhang round. Abi na akong mawala. Yung samot man. Nabay, tulo ka laps na akong libuton. Pero akong gibutan sa kuno na, kaya ra ni. Talaga nga, kaya ra ni. Akong gisibayan tong kusog. La, dikit dol, regyo ko sa iya. Si siya glingi sa ako, ako po, sige akong sunod siya, pero muna-muna na sa akong ginhawa. Murag ko na, pero managod. Ang ginhawa na ako, mura na mag-abot. Antod nga, nabantayan ako nga, uy, medyo ning hinay siya. Tapad dumi. Pagtapad na mo, kadugayan, nakalabaw, nagyug ko. Nya, sa last round, last lap na lang, giingnan ko sa katuntig hatag og tubig. Sir, kung maapsan na ni mo, sir, second na ka. Katong, to sa, layo na, mga diri siguro sa wall. Kato, sir, kung maapsan to ni mo, second ka. Nauna na ko, kaya rami, apsun ako to, kamay na lang, maka-second ko. Gihatag yun na ko, tanan best. Tanan yun na kong kusog, ako yung gipuga. Kaya ako yung paningkamot, nga maapsan ko na ko, kay ayang giingon, second na ko. Gihatag yun ako, tanan nga kusog, mura na kong mupiyong. Dagan yun. Kay maka-second ko na ko. Tinuod man akong gigukod. Hantod nga naapsan ako siya. Ang finish line, mga diri na lang og kabradbong siguro. Diri na lang og kabradbong. Nagtupong mi, hantod nalabuan ako siya. Igo, ragyod nakaabot sa finish line, nakauna ko sa iya. Tinuod, naka-second ko. Kabalo mo pilay premyo? 500 pesos. Kabalo mo ang pamaol, wala nawala og usa ka semana. Di kabayrag 500. Ning apil ko sa fun run, kay naghuna-una ko sa premyo. Kay gusto magitag premyo, di ba? Kasi ba di gusto premyo? Ang premyo, 500. Marok po sila, kaya wapon lagi butang pilay premyo. Kay kung kabalo pa ko nga, 500 na itong premyo sa second, di na lang kumapil. Kunya ang registration, 100. 400 ay. Lugi. Dili ito ginansya, oy. 400 ay lugi na ko. Kaya ang pamaon, di mawala og isa ka semana. Grabe yung kapuyan ako nga pag-abot ako sa finish line, hapit pa ko makuyapan. Tinuod, hapit ko makuyapan. Na akong asawa ito pang, okay ra ka pang, okay ra ko, pero wala na. Gunit na ko sa sidecar, kay mura na ako matumba.
ang akong tuhod, mura na mo collapse. Inigtikang bitaw nimo, mana mura na mo collapse sa akong tuhod. Kaya akong gihuna-huna premyo. Na Kristohanon gusto sab nako sa atong kinabuhi atong huna-hunaon. Nga kini atong pag-alagad sa Ginoo dinhi sa kalibutan naa ni premyo dito sa langit. Naa ni premyo. Dili ni tiaw-tiaw ang pag-alagad nato sa Dios. Amen? Kay naa ni premyo. Daghan kaayo ang muapil sa lumba. Nakaapil ko sa Red Cross dinhi. Red Cross sa Cagayan de Oro. Giamong lang ko sa akong manghod. Kuya, apil tag fun run. Katong adapted na Dr. Sutik ba? Ako'y magbayad registration. Sige, fun run raman di ay. 5K gihapon. Kami ni Pastor Marlon. Apil mi. Kay, fun run. Dalimang ka, ang runners sa Red Cross, more than 3,000 runners. Gikan sa Capitol, Gaston Park, padulong din na sa Rotonda Libot, balik Gaston Park. In town. Why premyo? Pero kung matap 20 ka, na ay raffle. I-raffle tong TV, mga ref, electric fan, may sila yung mga, say tawag ka na? Mga gamit ba, nga iparaffle. Napo yung mga daggo, na ilang iparaffle. Nya kay Domingo man. Ako, ika-number 6, man ko niya, sa Pastor Marlon, ika-number 7. Nya top 20, i-raffle to. Pero katong top 20, makadawat to tanan. Pero kay Domingo man ko, ay na, di na tamuhulatan na. Mga lita, mangulit ta. Sikra sa atong panahon din eh. Pero nag-apil-apil mi og fun run. Kay ang huna-huna, premyo. So, Kristohanon, gusto na ko nga, inyong huna-hunaon sab. Kini atong pag-alagad din sa kalibutan dito sa langit na ani premyo. Amen? O gusto na ko, makabalo mo unsay mga premyo sa pag-alagad nato sa Ginoo. Karon nga buntag una, sayro nato ang statement of rewards in heaven. Number 1, statement of rewards in heaven, Revelation 22 verse 12. Na ay mga statement nga gisulti sa Ginoo nga makadawat ta og reward dito sa langit. Revelation, dili lang ni himo-himo ni Pastor James ha, ang Biblia nagtudlo gyud nga inigabot nato sa langit na ay reward dito. 22 verse number 12. Dunganan nato sa pagbasa. Revelation 22 verse number 12. Everybody now basa. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Klaro kayong statement sa pulong sa Ginoo si Jesus miingon, og tanawa, ako mobalik sa hadali. Ako mobalik quickly. Inigbalik sa Ginoo unsa gani? Quickly. Unsa lang quickly? Dili buti pasabot nga karon mobalik ng Ginoo. Ang buti pasabot anong giingon ni Jesus nga mobalik siya quickly, inigbalik niya kalit. Dili dugay. Di nang ingon ko nga mobalik ko ugma. Nya mayon ko alas 9, ning abot ko alas 12. Pag ingon ako mobalik ko ugma alas 9, ay kumpiyansa kay Jesus, mobalik siya quickly. Unsa ka quick? Sa Biblia, unsa ka quick? In a twinkling of an eye. Familiar mo na nga verse? Ano naman kita? 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Ano to? Paspas ang pagbalik ni Jesus. Dili. Paham to dapat. First Corinthians siguro. In a twinkling of an eye. Sorry, kay ang atong memory minus na. Siya makita na nga verse. In a twinkling of an eye.
Ato akong ay nara. First Corinthians chapter 15. Verse number 52. In a moment, in a twinkling of an eye. Wow! Ingon sa pulong sa Ginoo, quick ang pagbalik ni Jesus. Dali. Ingon sa Biblia, 1 Corinthians 15 verse 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ingon sa pulong sa Ginoo, in a twinkling of an eye. Saan ang twinkling of an eye? Usa lang kapamilok sa imong mata. Ang pagbalik ni Jesus, dili ni langay-langay. Ingon sa pulong sa Ginoo, usa lang kapamilok sa mata. Ug makita nato sa libro sa Mateo nga mobalik si Jesus susama sa usa ka kawatan. Ingon sa pulong sa Dios, walay makabalo sa akong pagbalik. Daghan ang nagtag-an nga mobalik na si Jesus. Apan ingon sa pulong sa Dios, way nasayod sa pagbalik ni Jesus. Amen? Kung imong tag-anon, yung matag-anan nimo nasayop ang Biblia. Kaya ingon sa Biblia, walay nasayod sa pagbalik ni Jesus. Unya ingon sa pulong sa Ginoo nga sa adlaw sa akong pagbalik. Ingon sa pulong sa Ginoo, wa nay magdahom ani. Can you imagine? Nga wa nay magdahom nga mobalik pa si Jesus. Unya diha nga panahon siya mo balik. Sa atong panahon karon, personally I am expecting nga mobalik si Jesus. Si Pablo mismo, ingon ni Pablo sa iyang panahon, buhi pa si Pablo, ingon niya, mobalik na si Jesus. Naghulat ko sa pagbalik ni Jesus. That was 2,000 plus years ago. Ingon ni Paul, mobalik na si Jesus. Kung maghisgot ta og mga katuigan, dugay na kayo. Pero kung maghisgot punta sa tuig nga gikumpara ni Jesus, ingon pa ni Jesus, ang usa ka libo ka tuig dinha sa atong Ginoo. Unsa lang na? Usa ka adlaw. Can you imagine? Ang usa ka libo ka tuig susama ra sa usa ka adlaw diha sa atong Ginoo. Pero kita ang usa ka libo ka tuig, perti na ng dugaya. Pila na ka generations mangagi sa tao. Pero sa Ginoo, usa ka libo ka tuig, usa lang niya ka adlaw. Now, kung atong ibalik sa creation, ibase nato sa creation ang pagbalik ni Jesucristo, it was the seventh day that God finished. He rested on the seventh day. Kung atong i-base sa creation, second day pa lang ta, 2,000 plus years. Kung pagbalik ni Jesus, ibase nato sa creation, dugaya pa mabalik ni Jesus. Pero sa 2 Peter 3:9, kabalo ba mo nganong wa pa mabalik si Jesus? Sige, 2 Peter 3:9. Mao ni ang rason. Naay katuyuan. 2 Peter 3:9. Ingon sa pulong sa Ginoo, the Lord is not slack concerning His promise. Unsa man nga promise? Promise niya sa John 14:1-3 nga ako mobalik pag usab. Mismo si Jesus, naapa siya dinhi sa kalibutan, before siya mikayab ngadto sa langit, giingnan niya iyang mga disipulo, ayaw mo kagool, ayaw mo kabalaka, kay muadto ko, magtagana ko og dapit alang kaninyo. Unya ingon siya, kung sa dihang maandam na nako kini nga dapit, ako mobalik pag-usab. Amen? Mao ni nga saad. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Dios dili langay-langayan sa iyang saad. Unsa nga saad? Saad sa iyang pagbalik. Di ba kanan mga abroad? Namoy parinti nag abroad? Unya, moingon din tong parinti nimo. Sige lang gaw. Kay mo abroad man ko. 2 ka tuig nga kontrata gaw, inigbalik, palitan ka na kog pinakagwapo nga sapatos. Di ba mag-expect yung guys si agaw? Usa na katuig, isa na lang katuig, inigbalik. Palitan ko niya pinakagwapo nga sapatos. Di ba nata expectation na na? Nagsaad siya og gwapo nga sapatos. Sunod bulan, muuli na si agaw. Kagwapo sa sapatos. Di ba? Nata expectation. How much more nga si Jesus miingon, ako mobalik pag-usab. Amen? Magtagana ko og dapit og luna dito sa langit.
mubalik ako pag-usab. Kanindot anak nga saad. Pero usahay ang Kristohanon daw wa nay paglaom. Ngayon sa Titus chapter 2 verse 13, ang pinakadako nato nga paglaom ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So Kristohanon ayo kawala sa paglaom. Kaya ang Dios dili langay-langayan siyang saad. As some men count slackness, dili para sa ubang tao nga langay-langayan, but is long suffering to usward. Ang Dios mapailubon nganhi kanato. Nga naman, not willing that any should perish. Dili siya gusto nga naay maun sa malaglag, but that all should come to repentance. Gusto sa Dios nga ang tanan maghinulsol. Ang rason nga nung pamubalik si Jesus, kay gusto niya, di siya gusto nga naay malaglag. Gusto niya nga ang tanan makakabuot sa paghinulsol. Wa pa mubalik si Jesus, kay gusto niya nga ang tao maluwas. Subo pa malandungon, nagyoy tao nga di maluwas. O daghan gyud ang di maluwas. According sa Matthew chapter 7, verse 12 to 13, lapad ang dalan padulong sa kalaglagan, daghan ang nagasubay niini, gamay ang dalan padulong sa langit, o gamay ang nakatultol niini. So daghan gyud ang madto sa kalaglagan. Pero ang Dios, di siya gusto nga ang tao malaglag. Natiman-an nato ni ha, naay prinsipyo ang uban. Kasagaran day, di kay uban. Kasagaran sa tao ilang prinsipyo ingon ani. Ingon pa sa tao na ang tao maimpyerno tungod kay gisalikway sa Dios. Kadungog naman ang term. Ang tao na adto sa impyerno kay giunsa sa Dios, gisalikway sa Dios. Apan hinumdumin ninyo, dili na tinuod. Doktrina na sa yawa, muingon ang yawa, ang tao gisalikway sa Dios. Di na mao. Ang tao na impyerno tungod kay ang tao iyang gisalikway ang Dios. Wala ay tao nga gisalikway sa Dios. Ingon sa Biblia, si bisan kinsa nga magadol kanako, magato kanako, dili pagahukman sa silot. Si Jesus nag-ingon, basta kay mutuo ka kanako, di ka maimpyerno. Ingon sa Biblia, basta mutuo lang ta kay Jesus, di kita mo impyerno. Pero kung klaro kayong paghukom sa Dios, John 3:18, siya nga dili magatuo kanako, hinukman na siyang daan sa silot. Timanin ninyo ha? Balihon na sa yawa, moingon ang yawa, ang tao gisalikway sa Dios. No. Ang tao mao'y ning salikway sa Dios. Unsay gingon ni Jesus? Ang dili mudawat kanako, ingon ni Jesus ha, si Jesus mismo, niya pa siya sa kalibutan. Ang nagasalikway kanako, isalikway usab sa akong amahan. Isalikway lang dai ka sa amahan kung imong isalikway si Jesus. So ayaw magtuo nga ang tao gisalikway sa Dios. Ang tinuod, ang tao mo inisalikway sa Dios, busa gisalikway usab siya sa Dios. Now, adto ta sa atong lesson, rewards. Ganti. Timan-an nato sa atong gibasa sa Book of Revelation chapter 22 verse 12, behold, I come quickly and my reward is with me. Ingon pa ni Jesus, ang ganti ni uban nako, gidala ni Jesus ang ganti. Kinsa iyang hatagan? To give every man according as his work shall be. Hatagan ta og ganti base sa atong unsa? Binuhatan. Unsay binuhatan nimo? Ibase sa Ginoo ang iyang reward diha sa imong binuhatan. Now, ang binuhatan nato di ni maoy makaluwas nato. Sa Ephesians 2:8-9, naluwas sa pinagi sa grasya tungod sa pagtuo. Kung mituo ka kang Hesus, luwason kaniya sa iyahang grasya. Apan ang maayong buhat, musunod ni, basta kay luwas ta. Amen? Kung luwas ka na sa grasya, nagyod ang maayong buhat. O ang maayong buhat, mao kanay pagabasihan sa reward nga ihatag ni Kristo nganhi kanato. So importante gyud kaayo ang good works. Magbuhat gyud tag maayo kay diha ibase sa Ginoo ang premyo. Amen? Ang reward, naa kay reward, naa kay premyo basta maayo ang imuhang binuhatan. Another nga statement of reward.
Itong basahon. Colossians 3:23 to 25. Colossians 3:23 to 25. Colossians 3:23 to 25. Dungan, ready, and whatsoever, basa. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Ingon sa Biblia, and whatsoever, unsa nang whatsoever? Og bisan unsa, ingon sa pulong sa Ginoo ha, og bisan unsa ang inyong buhaton. Unsaon yung pagbuhat? Unsaon pagbuhat? Diha sa inyong gibasa. Do it, buhata kini nga kinasing-kasing. Bisan unsa inyong buhaton, inig moadto ka sa simbahan, moadto ka sa simbahan nga kinasing-kasing. Amen? Lisod, mampudpugson mo na ako. Brad, simba ba? Busy ko pa sa ayaw. Sagdi sa nung kabisi, simba ba? Di man gyud mo mapugos ang tao, di ba? Pero ingon sa Biblia, na kung mo simba ta, buhaton nato nga kinasing-kasing. Nga naman, kung ning simba ka nya dili kinasing-kasing, gausik-usik ra gyud ka sa imong panahon. Mao gyud nay tinuod. Wa gyud nay reward dinhi kadto sa langit. Wa gyud ganti. Pero kung imo lang gihimo nga kinasing-kasing, ang Ginoo nag-andam sa imong og premyo. Amen? Right. Verse number 23. Buhatan ang kinasing-kasing para sa kangkinsa. Para sa Ginoo, as to the Lord, and not unto men. Buhata nga para sa Ginoo, dili para sa imong amigo. Buhata para sa Ginoo, dili kang Pastor James. Buhata nga para sa Ginoo, dili para sa simbahan. Amen? Kaya sayang atong priority sayop ba? Gibuhat na ako ni para gid ni sa simbahan. Sayop man na. Susama ra nga tawo imong gilipay. Ingna nga gibuhat na ko ni para sa Ginoo. Amen? Mihatag ko og offering para ni sa Ginoo. Mihatag ko nga kinasing-kasing, kinabubuton, way nagpugos kanako para sa Ginoo. Kay naa kay premyo ini adto sa langit, naa kay reward. Pero kung napugos lang ka, way reward. Do it heartily. Verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the, isa itong madawat? The reward. Makadawat na ganti of inheritance for ye serve the Lord Christ. Nasayod, nga diha sa Ginoo, kita makadawat og ganti sa panulundon, kay kita nag-alagad sa Ginoong Kristo. Wow. Verse 25. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Siya nga naghimo og sayop, makadawat usab sa sayop nga iyang gibuhat. Og wala siya pinalabi sa tao. This is Bible principle. Ang naghimo og sayop, makadawat pud og sayop. Kung imong balikason ang imong anak, layo ng 20 ka tuig ikan karon kanay imong anak, balikason pud kaniya. That's Bible principle. Kung naghimo ka siya og sayop, himuan pud kaniya og sayop. Principle of sowing and reaping, unsa imong gitanom, imong anihon. Ug di gyud na nato ika-limod. Imong libakon imong silingan, expect na lang pod nga libakon pud ka sa imong silingan. Mao gyud na tinuod. Pero maayo ka sa imong silingan, dili po na siya maayo dayon. Libakon gapon ka bisag maayo ka. Pero sa magkadugay, makonsensya na siya. Basta kay buhat ang tagmaayo. Amen? Kay imposible. Layo na po ng isa kagatos katuig. Imuan mo siyang maayo, imo siyang hatagan. Di gud ko mo tuo ba? Nga dili gid na siya mausab. Mausab gid na siya. Basta makita lang niya sa atong kinabuhi. So dinhi, makita nato din ha, ang Biblia nagaingon verse 24 na ay reward of inheritance. Ganti sa panulundon. So na siya ang mga statement of rewards. So sa Biblia, naagyoy ganti nga atong madawat. And then,
Atong ablihan Philippians 3:14. Nya basahon nato dayon og dungan. Daghan pa pero kanilang tulo ang mga statement of rewards. Ingon sa Biblia makadawat gid ta og ganti. So, atong basahon. Unsa ito nga verse? Alright, Philippians chapter 3 verse number 14. Sige. Verse 14, dungan. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Si Paul, ingon pa ni Paul, I press toward the mark. Ako nang limbasog. Ako naninguha. Ako naningkamot. Amen? Grabing paningkamot ni Paul ba? Grabe yun. Lotos, gilotos si Pablo, gibato si Pablo. Grabing pagantos. Pero ingon niya, nang limbasog, naningkamot, naninguha, asa siya padulong? Toward the mark. Unsa nang mark? Doon na dahil marka. Para siguro nang maapil mo marathon, o maapil mo og sprint sa dagan, 100 meter race, di ba na ay mark? Iniglampas si mo ana nga mark. Bahala naglast ka. Basta kay nakahuman sa mark. Kay kung di ka makakross ana nga mark, bisan pag duhara mo ning dagan, kung di ka makatabok, di gyud ka masekan. Di gyud. Kay wa ka nakahuman sa mark. Na nang hambog istorya, yung sa grabe, ni apil kog lumba, naka-third ko. Oh, grabe ba? Kung sa may magapilan nga lumba, dagan! Naka-third ko. Pila mo kabok? Sa tulo rami. Oh. Pero kung wato siya nakatabok sa finish line, di gihapon to siya ma-third. Kinahanglan, imuhag yung itabok ang mark, ang marka, na marka. Kini atong pag-alagad sa Ginoo. Kabalo ba mo na ni marka? Asang marka ni? Asang finish line na ni? Duharay finish line na to. Kamatayon o pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Amen? Kung mamatay ta, tapos na ang atong serbisyo. Kung mubalik si Jesus, tapos na. Samtang buhi pa ta, o wa pa mubalik si Jesus, wa pa mohuman. Amen? Padayon ta, pag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Press! Kabalo mo sa nang press? Puga! Puga, gyud, amen? Di ba imong i-press? Pugaon nato, kini atong kinabuhi, dapat pugaon gyud nato ni kay di nato ni pugaon, murag baliwala lang sa ato ba. Dapat pugaon nato atong kaugalingon, press toward the mark for unsay rason? For the prize. Pugaon nato kay naday premyo, amen? Kani bitaw mga athletes, grabe na ilang mga trainer. Bisag ang athlete ingon nga di na nako kaya, unsay ingon sa trainer, kaya na nimo. Kapoy na kayo. Kaya na nimo. Sa inyo iba makakita mo ng mga training nila. Maingon na gyud ang athletes nga, di na ako kaya. Murag malunod ako, kaya pa na nimo. Kuhaon lang na siya sa trainer, actually na gyud nga malunod na siya. Kay palangoyon gyud, kay kaya na nimo. Pugaon gyud, kutob sa mahimo sa imong kusog. Ingon ana sila mo train. How much more kita nagalagad ta sa Ginoo, amen? Pugaon na to atong kaugalingon oy. Di ta mag binulastog sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Di kay naman natay mentalidad ba nga okay na ni? Ayan ang okay na ni. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, ihatag nato ato ang best. Amen? Pinakamaayo, Lord. Akong ihatag ang pinakamaayo. Ihatag ay nato atong pinakamaayo sa eskwelahan. Hadlok ta malate. Sa atong trabaho, gusto nato kita gyud ang say term na pinaka maayong empleyado diha sa ato ang boss. How much more sa Ginoo? Na ang Ginoo mo naghatag nimong kinabuhi, gininhawa nga nakamata pa ka, nga imong kasing-kasing mo pitik na, kung di na ipapitik sa Ginoo, tapos na ka. Nga di nimo ihatag imong best sa Ginoo. Dapat ihatag din nato ato ang best. Now, mga siya mga statement of rewards. Number 2, mo to siya statement of rewards in heaven. Number 2, for what will we be rewarded in heaven?
Unsa man atong buhaton dinhi sa kalibutan nga makadawat ta og premyo, ganti. Unsa pa gyud? Itong gayong gayna, premyo, ganti. Mo na dito sa langit. Nay prize, nay reward, inigabot nato dito sa langit. Unsa itong buhaton dinhi sa kalibutan? Number 1. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. 4 verse 2. 1 Corinthians 4:2. Mo ni atong buhaton aron makadawat ta og reward dito sa langit. Next Sunday, may isgutan na dayon nato unsa ang mga rewards dito sa langit. Sa langit adunay 5 ka klase nga corona. Next Sunday ato na may isgutan. Karon, iwason sa nato ni unsay buhaton nato diri sa kalibutan aron makadawat ta og reward dito sa langit. Verse number 2, basa. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Unsa inyo makita din nga makadawat kag reward? Faithful. Unsa nang word nga faithful sa Bisaya? Sa Bisaya, matinumanon. Ingon sa Biblia, moreover, dugang pa, it is required. Unsa nang pulong nga required sa Bisaya? Kinahanglan. Di ba mo apply mong trabaho na ay requirements. Kung di mo ka-comply sa requirements, ayaw pag-expect nga madawat ka sa maong trabaho. Unya, last dayon na-comply na nimo. Guide ako, example be, requirements, kung apply trabaho. Sige daw. Number 1, NBI clearance. Okay, nakuha na. Very good. Clear, NBI clearance. Number 2. Barangay clearance, police clearance. Unsa ba gyud sa makita ka na ma-apply mo trabaho, mo kung nang-apply good. Bayodita. Sunod, unsa ba gyud? Mga certificate. Kompleto na, kompleto. Kabalo mo, unsay katapusan isulti? Diloy. Kato, apil. Dapat naka-experience. Pero sa last, unsay butang? With pleasing personality. Kabanday mo na. Ang last, ibutang, with pleasing personality. Bisan pag na-comply ni mo tanan, ang problema, gay, diri kita ning pleasing personality. Maipit ni ba? Nga nung i-appeal pa man yun ng with pleasing personality. Nga, na-comply na yun na ako tanan, no? Kanina lang yung last ang problema. With pleasing personality. Which is tinuod ba? Apply tagtrabaho na agad ng with pleasing personality. Pero usay ma-discourage sa kinumnong ko ni Pastor Taklin. Grabe yun, ingon niya. Pastor, grabe. Nalukop na daw niya sa Manila. Pang-apply trabaho ka sa itong lugar yan sa Manila. Pero sa katapusan yung kumasango ka ng with pleasing personality. Kaya kita mo ni Pastor Taklin? So diha, yung maulaw na ko Pastor mo padayon. Kaya ang ilang ibutang last with pleasing personality. Di na lang kumupadayon. Di naman yung kumadawat. Discourage ba kay with pleasing personality? Na-comply manunta na ako. Pero kaning pleasing personality, lisod. So, naay requirements. Now, nagani requirements diri sa kalibutan? How much more sa langit? Di ka makadawat og reward dito sa langit kung di nimo ni ma-comply nga requirements. Ingon pa sa atong gibasa, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required. Kinsa ang gi-required? Stewards. Ano sa stewards? Mga piniyalan. Kinsa ni? Kita ni. Amen? We are stewards. Stewards ta sa unsa? Stewards ta sa kaluwasan. Kita nga nakabalo, ato ning isulti ngadto sa uban. Gipiyalan ta sa Dios ani. Ministry of Reconciliation gihatag ni sa ato. It is required in stewards. Unsa man ang gi-required sa steward? That a man be found faithful. Bisag pila pa ka milyon imong gihatag diha sa offering.
Kung dili ka faithful, wag yung kay reward sa langit. Kay ang Ginoo dili nimo malimbungan sa imong kwarta. Ang Ginoo personally, moingon ko sa inyo, wala nagkinahanglan ang Ginoo sa inyong kwarta. Kabalo mo sa gikinahanglan sa Dios? Faithfulness. It is required in steward that a man be found faithful. Dapat matinumanon ta. Sa pag-alagad sa Ginoo, moalagad lang tag nay panahon, moalagad lang tag ganahan, moalagad lang tag makalugar na pikigid na ba? Ang gi-required sa Ginoo is faithfulness. Unsa ning word nga faithful? Matinumanon. Buti pa sabot kining matinumanon wala na nilain nga gipangita pa. Pwede nga pobre ka, faithful ka sa Ginoo. Ang dato, pwede mag-faithful. Ang pobre, pwede mag-faithful. Amen? Bisan pagwa kay tiil, pwede ka mag-pitbull. Puno og tiil. Pwede ka mag-faithful. Kay numdum ko ni, kisa itong Australian, nga, why kamot? Wagib! Biro! Why tiil? Pero famous evangelist. Grabe. Kuyaw kayo muwali. No, unsa ito yung title niya? No limbs and kita mo na? Why tiil? Why kamot? Ang imo ra makita siya ulo niya diri sa abaga o diri ra taman. Pero faithful siya. Kristohanon, kita pagka nga kompleto ta. Walay rason nga moingon ta nga di ta mag-faithful sa Ginoo. Faithful man gani ang Ginoo sa ato. Amen? Kung di pa faithful ang Ginoo sa ato, tapos na ta. Wa na ta aning kalibutan na. Sa diyang nahulog ko, grabe gyud ka faithful ang Ginoo nga iya kong gisalo. 21 feet. Walay fracture. Grabe ang faithfulness sa Ginoo. Mo na makonsensya ko, Lord. Sa pa may rason nga di ko mag-faithful sa imo? Ginapakaon nimo akong pamilya. Wa ako'y trabaho. Apan gisustain nimo ang among need. Liman ka na nga faithfulness sa Ginoo. O na nga ibuhos, ihatag na nato sa Ginoong tanan. Amen? Magtrabaho ta. Tibuok semana. Lunes, paingon Sabado. Pagbaklay pa lang nimo, paingon sa imong trabaho. Daghan ang nabaklay nga. Wanin taon ka uli sa balay. Diya ra namatay sa dalan. Nya ikaw, tibuok semana, tibuok tuig. Unsay rason nga di man ta mag-faithful sa Ginoo. Amen? So, faithfulness. You will be rewarded in heaven if you are faithful in this world. Na ay reward dito sa langit. Basta faithful ta. So, diya lang sa tataman karong kabuntag. Mo na ang mabuhat nato din sa kalibutan. Nga hatagan tag-reward dito sa langit, faithfulness. Sa imong talent, just be faithful. Sa mga nag-appeal og choir, faithful, faithfulness. Sa gasimba, faithful. Lord, walagad ko nimo. Kay numdum ko atong giayon ni Jesus nga masakiton, tung buta, dito sa Solomon's pool, pagkaayo niya, buta ba to? Bakol? Katong bakol, giayo siya ni Jesus. Lipay kayo siya, Lord. O katong buta, giayo, salamat kayo mo kung giayo. Ingon niya, Ginoo, gusto ko muuban nimo. Ingon ni Jesus, ayaw. Uli ka dito, sultihi ang mga tao sa dako nga milagro nga gihimo ni Kristo sa imong kinabuhi. Ang sunod nga statement sa giingon ni Jesus, go and sin no more. Lakaw. Ug ayaw na pagpakasala. Kristohanon, that's a very good advice atong kinabuhi. Giayo naman ta ni Jesus. Amen? Let's go and sin no more. Nay mga bisyo, nay daghan, maghisgot tag sala, pero daghan ang sala aning kalibutan na. Pero human naman tag-ayo ni Jesus, biyaan na nato. Talikdan na nato, looking unto Jesus.
the author and the finisher of faith. Tanaw ta kang Kristo, siya ang sinugdanan ug katapusan sa atong pagtuo. Tutok ta kang Hesus kay tuwa kaniya ang atong reward. Amen. Dili si Pastor James mohatag ninyo reward. Wa po ikahatag si Pastor James sa inyo. But if you are faithfully serving the Lord, it is a guarantee that you will be rewarded in heaven. Kini imong pagsimba, di ni kawang kung imo ning gihimo nga kinasing-kasing, ang Dios maghatag nimo reward dito sa langit. Saad na sa Ginoo. Dili ako ang nagsaad anak, mismo si Ginoong Kristo nagsaad nga we will be rewarded in heaven according as his work shall be. May God bless His holy word. Let's pray. Lord, we thank you, Ginoo, sa imong pulong karon nga buntag. Thank you sa presensya sa mga katawhan nga niya karon. And praying, Lord, sa mga Kristohanon nga wala pa makaabot, padulong sila dinhi, keep them safe, Lord. Dunay ubay-ubay nga mga pamilya nga wala karon nga buntag amahan. Ako masayod unsay nahimo nga babag. Panahon pag-ampo amahan nga Lord, imo silang tangtangan sa mga gapos na magkauban kami, Ginoo, sa pagdaig nga kanimo. Thank you, Ginoo, sa mga katawhan nga niya karon nga buntag nakaduong sa pulong sa Sunday School nga aduna gyud kay ganti, premyo nga ihatag kanamo didto sa langit. Tabangi mi nga faithful aron Lord pagabot sa langit imo ming hatagan og premyo. I-bless Ginoo kini nga pulong mapabilin sa matagusan namo kasing-kasing. Amo kang pasalamatan sa tanang nga butang nga imong nahimo sa among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a short break.